Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang aking dakilang Panginoon. Hallelujah! 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 Clap your hands, everyone. Gusto ko po nakita nakasmile kayong lahat. Cover na. Okay, let us worship. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you Yes, are. you are. Yes, you are. So good. So good. So good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. So good. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. Why should I worry? Why should I fear? Why should I run when Jesus is here? I'm safe in his arms, safe in his heart, and nothing can take me away from his love.
Why should I worry? Why should I fear? Why should I run when Jesus is here? I'm safe in His arms, safe in His heart, and nothing can take me away from His love. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. God is always good. He loves like a father should. Just think about it. Just think about it. When I am anxious, when I'm afraid, I find the strength when I call on His name. I'm safe in His arms, safe in His heart, and nothing can take me away. He is the King of power, King of kings. He is the Lord over everything. To Him be the glory, the honor and praise, forever and ever and always. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. Oh, God is always good. He loves like a father should. Just think about it. Just think about it. Just think about it. Whoa, whoa, whoa. Just think about it. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. He saves. Hallelujah. Always. He's never gonna let me down. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. He saves. Hallelujah. Always. He's never gonna let me down. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. He saves. Hallelujah. Always. He's never gonna let me down. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. Oh, He saves. Hallelujah. It's for always. He's never gonna let me down. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. God is always good. God is always good. He loves like a father should. Just think about it. Just think about it. God is on the throne. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. God is always good. God is always good. He loves like a father should. Just think about it. Just think about it. Just think about it. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. I worship you. All I have with
Have your way in me. Have your way, Lord. Every moment of my life, have your way. Thank you, Lord. Good morning po. Ayan, may sound na. Gandang umaga po sa bawat isa. Salamat tayo sa Panginoon doon po sa pag-appreciate sa atin po mga astig. Ano po? Simula bukas, astig pa rin tayo. Astig pa rin. Noon po nakaraang linggong mensahe ay mayroon pong nabanggit na 3 palatandaan ng totoong tagasunod ni Kristo. Kung natatandaan po natin, ano po? Una daw po, ito po ay lifetime choice. Panghabang buhay na pagpili. Ay ikalawa po, they keep their commitments. Kanila pong pinagpapatuloy kung anumang commitment nila meron sa Diyos. At ang ikatlo raw po ay yung humuhusay sila sa paglipas ng panahon. At yun pong gustong-gusto na, no? It's getting better every day. Hindi it's getting bitter every day. At maganda po yung sinabi na kapag ka tinanong ka, kamusta ka na, hindi mo pwede sabihin, katulad pa rin ng dati. Ano? Hindi pa pwede. Kailangan meron ng improvement sa buhay natin. So maganda i-practice po natin yung ngayon. Ano po? Pwede niyo pong sabihin ba sa katabi ninyo na, uy, mas maliwanag ang mukha mo ngayon kaysa nung nakaraang linggo. Ayan. Maliwanag ka po ba? Kailangan po may practice na tayo Every time na makakarinig tayo ng mensahe, mayroon pong implementasyon. Mayroon pong practical na pagsunod na ginagawa po tayo. Pero tatanungin ko po kayo ngayong umaga, ilan po sa inyo ang nakaramdam ng kapahingahan ngayong umaga? Taas nga pong kamay, nakaramdam ng kapahingahan pagkagising ninyo. Ayan, mabuti naman po. Ilan po sa atin yung nakakaramdam ng kapahingahan almost every morning? Almost every morning. Meron po ba? Nakakaramdam. Ayan, iilan na lang po na nakakaramdam ng rest almost every morning. Ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay yung kano po ang rest. Hindi po tayo pupunta doon sa rest in peace. Rest in Him muna. Rest in Him. At hindi lang physical rest or mental rest, but a more important, a deeper rest for our soul. Tayo po mga tao, we are restless people. Talagang tayo po ay mga taong walang kapaguran. At kadalasan po, our lives are often filled with yung pong hurts, regrets, guilt, and we have so many distractions. At minsan ay sinusubukan nating alisin itong mga distractions na ito po mga problema na dumarating sa atin sa pamamagitan po ng musika, sa pamamagitan ng panonood ng sine, panonood sa Netflix, panonood ng mga Korean drama, yun po kung ano po. Pero ang totoo lang po, lagi tayong balisa at hindi pa rin tatakpan ng ganitong mga activities, yung restlessness natin. Andun pa rin po yung pagkakabalisa at hindi mapakali. Lalo na pag malapit na ang Judith. Diba? Judith ng Meralco, Judith ng tubig, Judith ng, alam niyo po Judith, Judith po. Pagka malapit na yung mga bayaran, doon na nagsisimula na maging restless na tayo. At sa ngayong umaga po, gusto ko po makita natin God intervened in our lives. Hindi niya po tayo naiwanan. At hindi niya tayo pinapabayaan. We're going to discover 3 aspects of God the Father and His relationship with God the Son, the Lord Jesus Christ. At makikita po natin, may matutunan tayo sa kanilang kaugnayan at sa ating kaugnayan sa kanila. So tingnan po natin, mula po doon sa verse 25, ito po sinabi, kanina po ay binasa na po yung buong talata. Pero nais ko po ulitin sa 25 to 26. Sabi po, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned,
and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Jesus is praising the Father. Ano po? He is praising the Father for something specific. At sabi ko nga, Jesus is praising the Father for hiding the deep truths of the faith from the wise and intelligent of the world. Doon muna sa mga wise and intelligent. At ikalawa, Jesus is praising the Father for revealing the deep truths of the faith to infants. So itinago po yung katotohanan doon sa mga matatalino, mga wise and intelligent, at sabing gano'n, ini-reveal doon sa mga infants. Now, kailangan po ito ng ilang mga pagpapaliwanag. First of all, this is not to say that if you are a follower of Jesus, you are not wise and intelligent. Hindi ibig sabihin na ikaw ay follower, ikaw yung hindi wise and intelligent. Actually, it's quite the opposite. Kabaligtaran po. To be a follower of Jesus is to be truly wise and intelligent. Mayroon pong self-proclaimed worldly wisdom and intelligence na nagdadala sa atin ng kayabangan. Yung bang believe sa sarili. Kanina nga po doon sa amin pong group anong tawag natin? Growth class po natin na nakaraan po. Nito pong umaga, pinag-uusapan po yung wise and intelligence. Sasabi nga po natin gano'n, minsan sa mundong ito, umikot ka lang, ang daming matatalino. Tumingin ka lang sa Facebook, sa social media, ang daming matatalino. Mag-post ka lang something about God, ang dami na matatalino at marami na magagalit sa'yo. Na para bang alam na kagad. Ito po yung matatalino, sinasabi. Pero sasabi po natin dito, pagka sinabi po nating matatalino sa sarili niya, ito po yung uri ng wisdom intelligence na nagbubunsod sa kanila, sa isipan nila na hindi nila kailangan ng Diyos. At pagka narinig nila tungkol sa Panginoon Jesus, kalokohan lang ang Panginoon Jesus. They are not wise. They are not wise. At ito po ang nagbubunsod sa kanila, magdadala sa kanila patungong impyerno. Ang ibig sabihin, there are people who think they are smart, but they are not really smart in God's eyes. At in contrast to the wise and intelligent of the world na nag-iisip na alam na nila lahat ng bagay at hindi na kailangan ng Diyos, sinabi po ng Panginoon Jesus, inihayag ng Ama ang katotohanan ng kaharian ng Diyos sa mga tulad na malilit na bata na parang mga sanggol. Who are like infants who know they need someone to help them. Mayroon pa po akong isang anak na medyo maasa pa sa amin. Pero mga ilang tumbling na lang ay kayang-kaya niya na mamuhay sa kanyang sarili. Pero ngayon ay nakadepende pa rin po sa amin. Ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dito, hindi yung darating ka doon sa time na magiging independent ka na. Ang tinutukoy dito ng Panginoon Jesus na infant ay yung bata pa rin hanggang sa panahon ngayon. Hanggang sa panahon na sila po ay nagpapatuloy, yung sasabi po ng pastor na ito po ay a life of commitment ito, patuloy na commitment sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ay patuloy, araw-araw, lagi kang nagtitiwala sa Kanya na parang isang bata. Hindi darating sa panahon natin na sabihin natin, alam ko na lahat, naiintindihan ko na si Lord. Hindi po. Kahit nga si Tatay Poha kaninang umaga, sabi niya gano'n, may natutunan ako. At inisip ko, imagine, sa tandang yan ni Tatay, sa kanyang pananampalataya, andun pa rin yung pagkatuto. And that is an infant. Yun ang bata. Yung ba lagi at lagi sasabihin mo, Lord, hindi ko po alam ito. Kailangan kita, Panginoon. Hindi po ito yung mga may sakit, hindi po ito yung mga makasalanan, hindi po yung mga may hirap, hindi po yung maraming suliranin, hindi po yun ang ibig sabihin na infant. Kung ikaw ay may hirap, kung ikaw ay may sakit, at kung ikaw ay maraming suliranin, at hindi mo pa rin sinasaliksik si Lord, hindi mo pa rin siya hinahanap, matalino ka sa sarili mo. Nagiging infant ka sa panahon na sabi mo, yes Lord, kailangan kita. Kailangan kita, Panginoon. Naalala ko po yung akin pong apo na katabi po si Bambi po. Katabi niya yung anak niya. Tapos maya-maya daw, parang gumagano'n daw. Nagtaka siya, bakit? Naglalaro lang. Yung may pagsilip na gano'n, nangingitim na raw yung muka.
siguro kasi itim ko, kahit na puti yun, nangingitim na raw at nakita niya may subo-subo. At yung subo-subo na yon, hindi naman malululon kasi malaki naman. Kaya lang naipasok niya sa bibig niya. So, hinatak niya ganon. At nung hinatak niya, nakahinga yung bata. Tinitigan ko po yun na parang tayo, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na nakakala nating para sa atin. At minsan hindi na natin alam kung anong gagawin natin. And then we will ask God. Sabi natin, Lord, tulungan mo po ako. That's an infant. Yung matalagang tukatali, sabi natin, Panginoon, wala akong magagawa. Ikaw ang gumawa sa buhay ko. Sabi po dito, it is pleasing to the Father that the kingdom of God would be revealed and manifested kanino? To those who are needy and dependent like children, like infants. Nasisiyahan ng Diyos sa sandaling nakikita sa atin na isang kaisipan na wala tayong magagawa at nangangailangan tayo ng isang tao na kasama natin upang tayo ay gabayan, mag-provide para sa atin, and someone who will really care for us. When we do, He will reveal His kingdom to us. He will reveal the kingdom of God to us, and His will is being accomplished. Yun po yung infant. Yun po yung infant. Saan po ba tayo dito? Tayo ba ay katulad ng mga matatalino na hindi na kailangan ng Diyos? O tayo ba ay tulad ng isang hamak na sanggol hanggang ngayon? At alam natin minsan, anong tawag doon? Sisinghal-singhal. Tama, sisinghal ba yun? Yung parang nalulunod ka. Sisinghap-singhap. Sisinghap-singhap. Na parang every time sa buhay natin, sisinghap-singhap tayo. At kung hindi natin alam, tumingin sa Diyos at sabihin, Lord, tulungan mo po ako. Then akala natin matalino tayo. Tayo ba yun? Na alam na natin lahat ng bagay. O alam mo mabuti ka lamang dahil sa pagpapala at paggabay ni Kristo sa buhay mo. Ikalawa po, in Jesus, we finally understand God the Father. Naiintindihan natin ngayon ang Diyos Ama. Tingnan po natin sa salita ng Panginoon Jesus. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses to reveal Him. Dito po ay nagdagdag ang Panginoon Jesus ng isa pang komento tungkol sa kung anong pinili ng Diyos na ihayag. Inaangkin ng Panginoon Jesus na alam niya Inaangkin niya na alam niya ang lahat ng alam ng Diyos. Inaangkin niya na alam niya ang lahat ng alam ng Diyos Ama at kilala niya mismo ang Diyos Ama. Ganun po yung sinasabi po ng Panginoon Jesus dito. Alam ng Diyos ang lahat at ibinigay ng Diyos kay Jesus ang lahat ng mga bagay. Ipinagkatiwala sa Kanya. And nobody truly knows the Son except for God the Father. In the same way, nobody truly knows the Father except Jesus the Son. And those to whom Jesus chooses to reveal the Father. So dito po, maunawaan natin na hindi maiintindihan ng mundo ang kaharian ng langit. Hindi maiintindihan ng mundo kung sino ang Diyos Ama kung hindi po ang Panginoong Jesus ang siyang magre-reveal sa Kanya. And if we have Jesus in our lives, kung siya ay tinanggap natin, kinilala natin siya, then siya ang magsasabi sa atin kung sino ang Diyos Ama. Ang linaw po, hindi po ba? Siya ang magtuturo sa atin kung anong kaharian ng Diyos. Hindi tayo pwedeng dumirekta kagad, tignan sa Google, tignan sa Wikipedia kung anong heaven. It is through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo. Inilarawan nito ang isang malalim na kaugnayan na sa pagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama. Kilala nila ang isa't isa. They are one in their deity. They are one in their deity. Yung pagka-Diyos. Of course, kasama na po ang banal na Espiritu. At ito po ay dakilang mystery, the Trinity. But it is also a great declaration. Hindi itinatago ng Panginoon Jesus kung sino talaga siya sa mga nakikinig sa Kanya. He is fully claiming to be the Son of God. He is fully claiming to be the Son of God.
Ipinahayag din ni Jesus na siya ay may kapangyarihan at otoridad na i-reveal ng Diyos Ama sa mga tao sa lupa. Ayon sa kanyang sariling pagpili o kalooban. In fact, sinabi niya pong gano'n sa John 14:6. Alam po natin. Yun. Linaw. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi lamang tayo naligtas mula sa mga kasalanan na ito po ay isang napakalaking biyaya na po sa atin na maligtas tayo mula sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ni Jesus ay makilala natin ang Diyos Ama. A bonus, mga kapatid. Hindi lang tayo naligtas, kundi nakilala pa natin ang Diyos Ama. At kapag nakilala natin ang Diyos Ama, mauunawaan natin kung ano ang kaharian ng Diyos. Kung anong kaharian ng Diyos. When Jesus reveals Himself and the Father to us, it changes our lives. Mabubuksan ang ating mga mata at maaari tayong tumugon ng tama sapagkat maunawaan natin ang kaharian ng Diyos na ipinahayag sa atin. Maiintindihan natin, saan ako pupunta? Ano ba ang langit? Ano ba ang inaasahan sa akin ng Diyos? And that brings us to our final point. Una po, followers of Jesus are the true, wise, and intelligent. Tandaan po natin yan. So lahat po na narito at sumunod kay Kristo, we are wise and intelligent. Tama po ang pagpili natin. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ikalawa, in Jesus, we finally understand God the Father. Nakilala natin ang Ama sa pamamagitan ni Kristo upang magkaroon tayo ng lubos na kaunawaan tungkol sa kaharian ng Diyos. If that is the case, kung ang relasyon ng Panginoon Yesus sa Ama ay ganito, at ang revelation ng Ama ay sa pamamagitan ng Panginoon Yesus, then, in Jesus, we receive the rest we so desperately need. Kay Jesus natin matatagpuan ang kapahingahang kinakailangan natin. Jesus' prayer, panalangin po ng Panginoon Yesus yung mga talatang yon. Mula po doon sa panalangin niya, at sasabi niya, Father, I thank you na nireveal mo ito. At sa pamamagitan ko, nireveal mo rin, Panginoon, ang kaharian ng Diyos. At sabi niya gano'n, yung panalangin na yun, sinabi niya gano'n, then, come unto me, all you that labor, heavy laden, and I will give you rest. Parang sasabi niya, itong kaugnayan namin. Then, this is my invitation. I will give you rest. Sino po yung mga napapagod at napapagal ng gusto? Sa panahon po ng Panginoon Yesus, ito po yung mga karaniwang tao na pinapatawan ng mabibigat na pasanin ng mga eskriba at pariseo. Sila po yon. The heavy burden they lay on the people is not the law per se. Hindi po yung batas. Sa halip, ito yung kanilang particular na interpretasyon at pagsasagawa ng batas. Intindihan niyo po? Ibig sabihin po na sa batas, okay lang ang batas nandyan. Pero pagka in-interpret na po ng mga pariseo at mga eskriba, iba na, mabigat na masyado sa kanila yung interpretasyon. Para bang hindi na kaya ng energy ko yun. So, halimbawa po, hindi ka pwedeng sumabay sa pagkain sa mga hintil o mahipo man sila. Kapag ka nahipo mo sila, marumi ka na rin sa paningin nila. Hindi lang po yon. Yung pong sobrang paghigpit nila sa Sabbath na binabaliwala ang pangangailangan ng mga tao. Marami pong mga bagay doon sa batas na kapag ka-in-interpret po ng mga Fariseo at mga eskriba, ipinapataw po sa balikat ng mga tao na nagpapabigat po sa kanila. The heavy burden ay masyado pong nagpapabigat na yan sa mga tao. Sa lahat na napapagal sa ilalim ng malupit na sistema ng reliyon at politika, ang sabi ng Panginoon Jesus, come to me, all ye that labor, and I will give you rest. Ang rest po na binanggit dito ay, sa Greek word ay anapausis. Ang anapausis po ay maaaring tumukoy sa
cessation of work. Tigil ka muna. So that one can regain strength, renew vitality, and heighten creative productivity. Maging productive ka sa buhay mo. So pahinga ka muna, rest ka muna. Meron tayong mga tinatawag na vacation leave, sick leave. Yan. Pwede rin po yung rest ay tumutukoy din po sa Sabbath rest. Yung rest from war, kapag ang mga kaaway na Israel ay nasakop na, pahinga na sila. Yun po ay rest din po, Sabbath rest. Yun po ang rest. Pero hindi po natapos doon, yung pag-imbita po ng ating Panginoon Jesus. If you really want that rest, then mayroon pong panibagong hamon. Minsan kasi pagkasabi natin rest, pahinga na lang eh. Parang yan ang kahulugan ng rest. Pero dito po, may panibagong hamon ng Panginoon Jesus. Sabi niya gano'n, sa verse 29, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Take my yoke upon you. Bakit ganon? Ang sabi mo, Panginoon, rest ako. Bakit ngayon bibigyan mo ako ng pamatok? Hindi ba parang napaka-ironic na papahinga, tapos bibigyan mo ako ng pabigat? Ang mga Bisaya, pagka sinabi sa'yo na lingkod, ano yun? Ano ibig sabihin? Upo. Upo sa kanila, upo. Kaya pagka sinabi sa'yo, lingkod, ano ba? Ako yung maglilingkod o upo? Pagka Tagalog ka. Dito po, ang rest dito, ay nag-imbita po Panginoon Jesus ng kakaibang klase ng kapahingaan. Sabi niya, "Take my yoke upon you." What does this mean? It means there is a submission involved in resting. There is a responsibility to submit to the Lordship of Jesus Christ. And that is part and parcel of His invitation here. Ibig sabihin po, pagkasabi mong rest, mayroon pong submission. Mayroon pong responsibility na gagawin ka. Hindi ka talaga yung magre-rest lang, hindi ito yung pahinga lang. At pagka sinabi po natin yun, mayroon pong responsibility na involved sa iyong pamahinga. And the Jews use that phrase, yung the yoke, to refer to entering into submission to something. Kaya nga po si Peter, doon po sa Aklat ng Mga Gawa, patungkol po doon sa yoke na sinasabi po ng mga Pariseo na inilalagay nila sa mga tao, ito po sinabi niya sa Aklat po ng Mga Gawa, 15:10. Ngayon, sabi niya pong ganon, "Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ng ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaring makadala?" You see, ito yung issue nila doon sa yoke. Pinagdadala nyo kami ng mga pamatok na hindi ninyo kaya ni mga magulang namin. Hindi kayang dalhin. The yoke is that which causes submission. And Jesus says, "When you come to me, you must come with a submissive heart. You must come to take a yoke." Ano po ba yung yoke? Ano po ba yung tsura nitong yoke? Ayan. Ay, hindi yan. Na-miss ko yan kanina umaga, hindi ako nakapag-almusal. Yan ang yoke. Yan ang yoke. Kita niyo po, yung dalawang baka. Ano po, magkasama sa isang yoke. Yan pong uri ng pamatok na tinutukoy ni Jesus, isang kasangkapang gawa sa kahoy na ginamit upang pagdugtungin ang dalawang baka, pagsamahin ang dalawang baka, upang tulungan silang makahila ng pasan o pasanin. Narito po ano itsura. Yan po yung device na yon. So ang yoke po ay gawa sa kahoy. Ang mga baka, dadalhin sa karpintero. Susukatan sila at maingat nilang mamarkahan ang kahoy at uukitin nila at pagkatapos ay ibabalik ang baka para sukatin. Para ka nagpagawa ng made to order na sapatos. Tailored made na talagang susukatan ka. Tapos, ganun po ang yoke. Hindi po yan basta-basta inilalagay sa baka. Inaano po yan, sinusukat po maigi sa kanila. Kailangan eksakto po sa sukat ng balikat ng baka upang hindi makapinsala at makasugat sa balikat ng hayop. At ito po yung token of submission of the animal to pull a load
to carry about a responsibility, to take orders, to be directed by someone, mag-araro ng bukid, o magdala ko anumang pasanin na padadala sa kanya. So, kailangan po eksakto sa atin. And that is what our Lord is asking them to do. He's saying, take my yoke upon you. And then He adds this phrase. At ito po yung sikreto ron. And learn of me. Learn of me. Yung palang yoke, yung yoke of responsibility, yung yoke of submission, is yoke of instruction. Kaya pala pinapabuhat sa atin ng Panginoon Jesus, yung yoke na yon, siya ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa buhay na to. At kapag natutunan natin, doon natin magtatagpuan ang kapahingahan. Hindi pala ako ang may dala ng mundo. It is a yoke of submission to His Lordship, to His teaching, to His instruction. It is a yoke that implies obedience. At naniniwala po ako na ang tunay na kaligtasan ay nangyayari kapag ikaw totoong tumalikod mula sa kasalanan patungo kay Kristo na may kahandaang ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay. So, when you accepted Christ, when you accept Christ, or if you accepted Christ as your Lord and Savior, hindi po natapos yun doon, mga kapatid. Meron pang yoke of submission. You need to learn from Him, from the Lord Jesus Christ. Kailangan matutunan mo. At kailangan tayo nagpapasakop sa Kanya. Hindi maaring tinanggap mo lang si Kristo bilang tagapagligtas at hindi Panginoon. Baka takot lang tayo sa impyerno. But the instruction is, learn from me. Ang iyong pagtalikod sa iyong kasalanan ay pagpapakita na ikaw ay nagpapasakop at sumusunod sa Kanya. The legitimacy of your turning is indicated by your willingness to submit and obey. Yung phrase po na learn of me is basically the word from, na makuha po natin mula sa word na matetes, sa Greek word na matetes. Be my disciple. Be my disciple. Bahagi po dito ay yung pag-acknowledge mo ng Kanyang Lordship, being committed unto those good works, kagaya ng sulat sa Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Tanong po, paano ako magpapasailalim sa pamatok ni Kristo? Ganito po, kung magpapagawa ako ng pamatok para sa aking baka, malamang na pumunta ako sa isang karpintero, sa lugar ng karpintero kung saan ang Panginoon Yesus ang siyang gumagawa. Kasi ang Panginoon Yesus ay karpintero. At naniniwala po ako na magaling po siyang gumawa ng pamatok. Magaling siyang gumawa ng pamatok. Dahil iniisip ko na mahusay siya na gumawa nito. Kaya sa kanya ako pupunta. And I think that is also true in the spiritual dimension. That yoke He makes is easy and the burden's light. Bakit po? Because He is meek and lowly. Siya ay maamo at mababang loob. Yung po ang kasarapan when we take on the yoke of Christ. Hindi mahirap. Matututo ka sa Kanya unti-unti. Unti-unti. Mga kapatid, yung pagpunta po natin dito every Sunday ay biyaya po ng Diyos. Purihin po ang Panginoon that we come every Sunday to learn. Pero gusto ko po kayong hamunin. Take the yoke of Christ every day. Learn from Him. Basahin niyo ang kanyang mga salita. Tanungin niyo, Lord, ano po bang gusto niyong gawin ko ngayong araw na ito? I am restless. Gusto ko po matuto sa iyo. Hindi po siya katulad ng mga Pariseo at Maskriba na laging nang-aapi. Hindi siya nagnanais na maglagay ng mabibigat na pasanin na hindi natin kayang tiisin. He is tender. And He gives us something we can carry. It is easy. And it is light. There's a yoke of submission to Christ. Pero hindi po ito mabigat. Mayroon pong kagalakan, magaan, madaling dalhin sa aking buhay kapag ako'y sumusunod sa Kanya.
There is ease and there is lightness. Pero, sa sandaling ako'y sumuway, ang pamatok ay nagdadala sa akin ng kabigatan at kasakitan. Doon lang sumasakit. Doon lang nararamdaman ko yung bigat kapag ako ay sumusuway sa Kanya. Imagine mo yung dalawang baka na naglalakad at yung isa ay kakaliwa, yung isa ay talagang patungo rito. Masakit yon. Nasubukan niyo na po bang magdala ng pamatok na magtataho? Yung, ang tawag nila no, Pastor? Pingga. Oh. Pamatok din yan, no, Pastor? No? Parang pingga pala tawag nung, kasi alam ko, pinggan, parang, hindi yan, pingga. At kung nasubukan niyo po, minsan po, binuhat ko yung pingga ng magtataho, abay, hindi madali. Ibabalance mo pa yung taho at saka yung matamis. Hindi madali. At kapag lalakad mo talagang mahihirapan ka. Isa pa, hindi akma sa balikat ko yung kurba ng pingga na nasa kanya. Kailangan dadalhin ko yung talagang nakakurba para sa akin at napag-aaralan ko na. So, hindi po madali yon. The yoke of the law, the yoke of human effort, the yoke of works, the yoke of sin, ay may kabigatan. Masakit at mahirap dalhin. Nagdadala ito sa atin ng kawalan ng pag-asa, pagkabigo, at pagkabalisa. And Jesus is offering us a yoke we can carry because He gives us the strength. Kaya sa halip na mabigat na pasanin ng kayabangan at makasarili, ay yan namang gaan ng pagpapakumbaba at kababaang loob. Alam po mga kapatid, sa mundong ito na punong-puno na po ng sobrang ng kasamaan at kaguluhan, we need rest. Kailangan natin ng kapahingahan from the curse of sin. Kailangan natin ng kapahingahan mula sa ating sariling pagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan natin ng kapahingahan mula sa mga kasinungalingan ng mundong ito. Kailangan natin ng pahinga from trying to impress other people. Kailangan natin ng pahinga na mula sa pait na nadarama natin o naranasan natin sa ating mga puso. We need rest from the abuse and hurt na naranasan natin sa iba. Kailangan din natin ng pahinga mula sa pananakit natin, pananakit na ginawa natin sa iba. We need rest from broken homes, broken hearts, broken government, broken relationships, broken minds, broken lives. We need rest for our souls. Mga kapatid, ang pagpapala po ng pagkakaugnay sa pamatok ni Kristo ay lumilikha na isang bagong katotohanan sa atin. When we take on the yoke of Christ, we finally see true wisdom. We finally understand God the Father. We finally receive the rest we desperately need. At nakikita po natin na mga problema sa mundong ito ay magaan at madali. Habang tayo sumusunod at natututo mula sa Kanya. There is hope for all of us. Malaking pong pag-asa sa lahat sa atin who are weary and burdened. Mga kapatid, may mga problema po kayo. There is hope. Meron po. Hindi po ibig sabihin madali ang buhay Kristiyano. Ang sinasabi po natin, kung ikaw ay na kay Kristo magpahingalay, hindi magiging mabigat ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po
Sa katotohanan na ikaw po aming pong kapahingahan. Yung pong hindi kami magdadalawang isip because of your relationship with the Father. Because of how the Father revealed the truth through you. At sa pamagitan mo naman, Panginoon, inireveal mo ang Ama at ang kanyang kaharian. Saan pa nga ba kami tutungo, Panginoon, na sa iyo pong kapahingahan, ang tunay na kapahingahan? Pero Lord, tinuturuan mo po kami to learn from you. Sa iyo kami lumapit, Panginoon. At sa umaga po ito, Panginoon, habang kami po ay nakayuko, habang kami po ay nanalangin, Lord, alam mo po yung mga bigatin meron sa amin po mga puso. Alam mo po ang pinagdadaanan ng iyong pong mga anak. Alam mo po yung problema ng karamdaman. Alam mo po yung problema ng pananalapi. Alam mo po yung problema ng relasyon meron. The broken homes, the broken family, the broken relationship. Alam mo po, Panginoon, yung mga bit-bit po naming mga pasanin, mga bigatin, mga dalahin, na hanggang sa mga panahong ito, Panginoon, ay nadadala pa rin po namin. Alam po, Panginoon, yung mga hurts and abuses na nadarama sa aming pong mga puso. Alam mo rin, Panginoon, yung mga hurts na nagawa namin sa ibang mga tao. Father, this morning, touch our heart. Kumilos ka po sa amin, Panginoon. Amin pong tunay na kilalanin ikaw na siyang amin pong kapahingahan. That we will leave every burden beside. That we will leave every problems, every issues of life sa isang tabi. At lalapit kami sa iyo so that we can learn from you. Panginoon, kilala mo po ang bawat sa amin ngayon. Alam mo po kung sino po ang iyo pong hihipuin, kakausapin, at hahamunin maging sa mensaheng itong umaga. Salamat po sapagkat ikaw po ang aming Ama, the best Father, the amazing Father, who loves us so much that you have revealed the truth to your Son, the Lord Jesus Christ. Salamat po sa katotohanan that there's no more fatherless home. There is no more fatherless home because you are our great Father and you are giving us rest. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagandahan ng iyong po mga salita. Salamat po sa panyaya. Tinatanggap po namin ito, ay pasasalamat sa iyo. At kinikilala po namin, Panginoon, na siyang kakatagpo sa lahat na amin pong mga dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.